I just had to let you know you're Ang informal na sektor ay binubuo ng mga hanapbuhay at negosyong hindi rehistrado sa pamahalaan at kadalasang walang benepisyo o proteksyon. Mahalaga ito ay nagbigay ito ng trabaho at kabuhayan sa maraming Pilipino, lalo na sa mga mababang kita. Gayunpaman, may mga suliranin tulad ng kawalan ng seguridad, benepisyo ng pagsunod ng regulasyon. Upang matugunan ito, nagpapatupad ang pamahalaan ng patakarang pang-ekonomiya gaya ng pagbibigay ng puhunan, pagsasanay at pagpapadali ng pagpaparehistro ng negosyo. Sa pamamagitan nito, maaaring matulungan ang informal na sektor na maging formal, na hindi magdudulot ng mas maayos na ekonomiya at mas protektadong manggagawa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eliza Beditan at ngayon tatalakayin ko ang bentaha at desbentaha ng informal na sektor. Ang informal na sektor ay may parehong bentaha at desbentaha. May mga positibong epekto ito sa kabuhayan ng tao, ngunit mayroon din itong mga limitasyon at problema. Bentaha ng informal na sektor. Isa sa mga bentaha ng informal na sektor ay nagbibigay ito ng trabaho sa mga taong walang regular na hanapbuhay. Nagsisilbi rin itong alternatibong pagkakakitaan, lalo na kapag may crisis o pagkawala ng trabaho. Nakakatulong din ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya. Desbentaha ng informal na sektor. Sa kabilang banda, may mga desbentaha rin ang informal na sektor. Halimbawa, walang buwis na nakokolekta ang pamahalaan mula sa karamihan ng gawaing ito. Wala rin silang benepisyo tulad ng insurance at job protection, kaya mas vulnerable ang mga manggagawa sa problema sa kalusugan o pagkawala ng kita. Ang formalisasyon ng informal sector ay ang pagbibigay ng legal na pagkilala, protection at mga patakaran sa mga informal na trabaho at negosyo. Sa pamamagitan nito, nagiging bahagi sila ng informal na ekonomiya at nagkakaroon ng karapatan, benepisyo at serbisyong panlipunan. Mahalaga ang formalisasyon dahil maraming magagawa sa informal na sector ang walang sapat na protection mula sa pamahalaan. Kapag na-formalize ang kanilang trabaho o negosyo, maaari silang makakuha ng legal na pagkikilala at benepisyo tulad ng social protection, mas maayos na kita at seguridad sa trabaho. Ang mga pangunahing layunin ng formalisasyon ay tulungan ang mga magagawa at negosyo na maayos na lumipat mula sa informal patungo sa informal na sektor, suportahan ang paglago ng negosyo at bigyan ng protection at benepisyo ang mga magagawa, at pigilan ang pagdami ng trabaho na nagiging formal na sa loob na formal na ekonomiya. May mga programa at patakaran na tumutulong para maisakatuturan ito. Una, International Labor Organization o ILO. Ang ILO ay isang pandaigdigang organisasyon na nagtataguyod ng ligtas, patas at makataong trabaho para sa lahat. Sila ang gumagawa ng mga gabay at pamantayan para maprotektahan ang mga manggagawa at may sigurong may dignidad ang pagtrato sa kanila. Ikalawa,
Transition to Formal Economy Recommendation number 204. Ito ay gabay mula sa ILO na tumutulong sa mga bansa kung paano maisuportahan ang mga gawa sa formal na sektor para makapasok sa formal na ekonomiya. Pinoprotektahan nito ang karapatan, seguridad at kabuhayan ng mga gawa habang sila ay lumipat sa mas organisadong sistema na trabaho. Ikatlo, Bureau of Workers with Special Concerns o BWSC. Ang BWSC ay isang ahensya na pamahalaan sa Pilipinas na tumutulong sa mga gawa na may espesyal na pangailangan, kabilang ang mga gawa sa informal sector. Nagbibigay sila ng tulong, protection at programang makakatulong sa kabuhayan at kapakanan ng mga gawa. Ika-4, NAPC WISC. Ang NAPC WISC ay isang grupo na kumakatawan sa mga gawa sa informal sector. Tinutulungan nila na may parating sa pamahalaan ang pangailangan at karapatan ng mga gawa. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga informal na mga gawa na makilahok sa paggawa ng mga patakaran at programang makakatulong sa kanila. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jovel Clareston. At ngayon, tatalakayin ko ang iba't ibang programang pang-ekonomiya na tumutulong sa mga informal na manggagawa. Ang mga informal na manggagawa ay taong mga walang regular na trabaho o kontrata, tulad ng vendors, kasambahay at maliit na negosyante. Layunin ng mga programang ito ay mapabuti ang kanilang kabuhayan at maprotektahan ang kanilang karapatan. Ang mga programang pang-ekonomiya. Una, ang TNK o Tulong sa Negosyong Kabuhayan. Ito ay isang programa na nagbibigay ng puhunan at suporta sa maliliit na negosyante upang mapalago ang kanilang kita. Ikalawa, ang Alkansya Program ng CSS. Ito ay naghihikayat sa mga informal na manggagawa na mag-ipon para sa kanilang social security. Para itong alkansya kung saan unti-unti silang naguhulog para sa kanilang kinabukasan. Ikatlo, ang RA 10361 o Kasambahay Act. Ito ay nagbibigay proteksyon sa mga kasambahay. Tinitiyak nito ang tamang sahod, benepisyo at maayos na pagtrato sa kanila. Ika-4, ang RA 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act. Ito naman ay naglalayong bawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa edukasyon, trabaho at serbisyong panlipunan. Ika-5, ang DILEEP Program o DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Ito naman ay tumutulong sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansamantalang trabaho at kabuhayan. Ika-6, ang RA 9710 o Magna Carta of Women. Ito ay nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan lalo na sa trabaho at kabuhayan upang matiyak ang pantay na oportunidad. Ika-7, ang RA 9178 o Barangay Microbusiness Enterprises Act. Ito ay sumusuporta sa maliliit na negosyo sa barangay sa pamamagitan ng tax incentives at tulong pinansyal. Ika-8, ang RA 10644 o Go Negosyo Act. Ito ay nagtatatag ng mga negosyong centers na tumutulong sa mga Pilipino na magsimula at magpalago ng kanilang mga negosyo. Sa kabuuan, ang mga programang ito ay nagsisilbing tulay mula sa simpleng kabuhayan tungo sa mas matatag na kinabukasan. Ipinakita nito na ang pamahalaan ay may mga hakbang upang tulungan ang mga informal na sektor na umunlad. At maraming salamat sa iyong pakikinig.